Magandang umaga po. Nasa linya po natin ngayon ang spokesperson ng Batangas Police Provincial Office. Ukol po dito sa nangyari nga pong suspension ng face-to-face classes dyan po sa De La Salle, Lipa matapos kumalat ang umano'y online threat ng mass shooting dyan po sa eskwelahan. Hingi po tayong update. Police Major, good morning po. Hello po, good morning po sa inyo at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Hingi lang po kami ng update dito. Diyan po sa threat na nangyari sa De La Salle, Lipa, yun po bang dahilan ng suspension ng klase dahil talagang confirmed na may mass shooting na mangyayari o precautionary measures po yung ginawa nyo? Okay, so as per coordination po sa De La Salle, Lipa, ito ay isang precautionary measure para mas mapaigtingan yung security measures na ipinapatupad ng naturang school. Although may mga in place na sila na security measures, gusto ng Lasal Lipa na mas i-improve pa ito. That's the reason why not actually cancellation but nag-shift sila sa online Learning. mode. Yes po. Oo. Apuntahan po natin yung threat. Kailan po ba yan unang natanggap o na-discover base po dun sa inyong investigasyon? And as of now, hindi talaga siya confirmed. Patuloy pa rin po kayo sa investigation dito. Yes, ma'am. Ito ay nangyari, itinawag na ito sa atin ng gabi ng July 5, dahil nung 11 o'clock ng gabi ng July 5 ay meron nang nagsa-circulate online ng screenshots ng di umano ay online or threat attack dito sa naturang school. So nakarating dito sa ating kapulisan, nag-start tayo ng investigation ng umaga ng July 6, Monday. So as of now, yes po. Sige po. So Major, July 5 po natanggap ng inyong opisina yung sumbong. Kanino po galing yung sumbong at sino daw po yung unang nakakita ng threat? Saan po ito ipinost? Okay. So yung isang teacher po doon ay may anak din na nag-aaral na sa junior high school. So nakita na nila yung community na merong nag-viral na screenshot dito sa isang Instagram story. So ipinasa ito sa teacher at saka sa security department na naturang school. Itinawag ito sa kapulisan ng Lipa. At nag-conduct na nga po tayo ng investigation. So, Major, sa Instagram story po ginawa, yun po bang account nung nag-post? Is it anonymous o pag-aari po ng isa sa mga estudyante? Paano po? Merong nakalagay na dummy account sa Instagram or pseudonym na negritos.bvn. Hindi ako nagkakamali. Ito ay nag-story. Although ngayon ay deactivated na itong account na ito. Oo, pero na-screenshot po yung post doon, yung story doon itong negritos.bvn. And then yun nga yung kumalat sa community ng mga estudyante ng Lasal na nakarating dito sa teacher and then sa security department ng naturang school, na agad naman na pinadala sa atin sa kapulisan ng Lipa at nag-conduct na nga po tayo ng investigation. During the conduct ng investigation, meron pa tayong nakita na isang dummy account sa TikTok. So doon tayo nagsisimula ngayon ng investigation. Katulong po natin ang ating kasamahan sa Anti-Cybercrime Unit ng Regional Office. And ongoing po yung pag-check dito sa mga accounts na ito. Oo. Doon po sa side ng Cybercrime Unit ng PNP, gaano daw po katagal malaman kung sino talaga yung may-ari ng account? May ilang challenges lang po dito, katulad ng ito ay isang screenshot na So wala itong yung mga characteristics ng original posting. Walang so link. we will not dwell on that much po But ongoing yung ating investigation at alam naman po natin ang ating mga anti-cybercrime unit ay medyo mas expert dito sa mga bagay na to. And we don't want to prejudice kung ano man yung mga ginagawa na nilang investigation sa mga accounts na nakita natin dito sa Instagram at saka sa TikTok. May identified na po ba tayo na person of interest as of now? Yes po, meron po tayong minor. Again, another minor, age 16 to 17 po ito, na estudyante din ng nasabing school, and
ongoing na po yung pakikipag-coordinate natin sa naturang school at sa magulang ng nasabing bata para ma-interview at ma-investigate po natin kung may kinalaman nga ba siya dito sa naturang posting. Ito pong person of interest na tinitignan po ngayon ng Batangas Police, ito po ba'y babae, lalaki? At kung okay lang po malaman, ilang taon po yung bata? Ito ay nasa 16 to 17 years old at ito ay lalaki. At sa ngayon po, nasaan yung custody nung bata? Nasa magulang pa po ba? Yes po, nasa magulang pa po dahil nga ito ay minor. So we are taking it cautiously talaga. So coordinating kami sa administration ng Lasal-Lipa and also sa magulang niya and also sa CSWDO ng Lipa para hindi tayo maka-violate ng protocol. Oo. Major, paano niyo po natuntun itong batang ito na posibleng may koneksyon doon po sa threats dyan sa Lasal-Lipa? Yes po. Meron po kasi tayo nakitang mga thread ng mga messages sa both online platform dito sa Instagram at saka sa TikTok. So doon tayo nagsimula. Again, medyo hindi ko ito palalawigan dahil medyo cautious lang kami. We don't want na ma-prejudice yung sa anti-cybercrime unit. But again, this is also a warning sa ating mga kabataan. Maybe they don't know that we have that unit who really specifically conducts investigation sa mga online threats and crimes na mga ganito. Major, ito po bang threat na ginawa base po sa initial investigation ninyo? Is this confirmed or wala naman po talagang planong gawin at nanakot lang? Paano? Ano po yung nakikita nating angulo sa ngayon? More on nananakot lang and medyo nakikita namin sa karakteristik ng bata ay medyo may problema sa kanyang character, behavior and all that. So again, kasama natin ang CSWDO sa pagkakandak ng investigation and assessment sa part ng CSWDO. Although more on pananakot yung nakikita nating anggulo dito and walang kakayanan ng yung bata na magkaroon or mag-conduct siya ng ganitong threat. Oo. Sige po, Major. Aantabay po kami sa mga susunod pa pong update galing sa inyo. Maraming salamat po sa oras ngayong umaga. Maraming salamat din po at any progress po dito ay willing po kaming magbigay sa inyo. Ay, salamat po na marami. Thank you very much. Si Police Major Hazel Zuarez, ang spokesperson po ng Batangas. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.